Okay, so Honda Click version 4 Smart Edition. So kamakailan nga lang is kumuha tayo ng overview para dun sa nakaraang video natin, which is technically is more about Honda Click version 4. Sa kasamahan pala din, hindi na nasundan yon. Pero right now, nagkaroon tayo ng opportunity to review ito mismo Smart Edition nila na Honda Click version 4 dito mismo sa satellite branch ng Tricycle, dito mismo sa may Phase 5 Bagong Silang, Caloocan. So ayun, bago natin simulan na umpisahan na ikutin tong motorsiklo na to, ano pa nga bang lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Okay, so Honda Click version 4 Smart Edition. By the way, itong motorsiklo na to matagal na nating hinahanap to para sipat man lang natin or maikat man lang natin kahit sa isang beses lamang. And also, itong actual na unit na ito is available po dito mismo sa satellite branch ng Tricycle dito mismo sa Phase 5 Bagong Silang, Caloocan. So syempre, ano pa nga bang hinihintay natin bago natin simulan na ikutin itong motorsiklo to? Alam nga muna natin yung pinaka specs na meron dito mismo sa model na ito. So sa pagkakataon na to, iikutin na nga natin itong motorsiklo na to at alamin pa natin kung ano pong mga bagay ang po pwede nating makita dito mismo sa model na ito. So syempre, simulan natin sa front. So start muna tayo dito mismo sa pinaka-front section ng motorsiklo na to. By the way, isa kagad na napansin ko rito mismo sa motorsiklo na to nung unang beses ko itong nakita dito mismo sa satellite branch. Although marami na ako nakikita na gumagamit ng gantong klase ng model, is ngayon lang ako talaga totally nakapag-focus na obserbahan tong gantong klase ng motorsiklo since ayan, ngayon ko lang siya totally may ikot. And also, isa kagad sa napansin ko rito is napakaganda ng pinaka-actual na design ng kanyang mismong bearing, starting dito mismo sa kanyang pinaka-head cowling. Isa kagad sa mga napansin ko rito sa motorsiklo na to is yung sobrang pagkaka-refine ng actual na edges na meron dito mismo sa model na ito. Since then, alam naman na natin na sobrang may iba na ito sa actual na design ng V3 or ng Honda Click version 3 before. And at the same time, nagmukha siyang futuristic dito mismo sa actual na bagong design na inilabas nilang ngayon mismo dito sa Honda Click 125. And also, mapapansin nga natin dito mabuti na bukod pa dyan, napakaganda rin yung actual na inilabas na kulay ni Honda para dito mismo sa Smart Edition. Bukod pa dyan, isa pa sa mga napagpukusan natin ngayon dito mismo sa may bandang front is yung actual na design ng kanyang headlight, which is alam naman natin na itong actual na mismong headlight design niya is napaka-unique na compared dun sa mga previous na inilabas ni Honda na version ng Click dito mismo sa page mark. And at the same time, mapapansin nga natin mabuti yung actual implementation ng ilaw niya dito mismo sa may bandang harapan is sobrang kakaiba since ayan, very sharp yung actual na design dito mismo sa may bandang harapan na para bang may pagka-sporty look yung actual na itsura nito. Plus, mapapansin nga natin mabuti. Lapitan natin ang konti. Headlight niya rito is may pagkamasungit na rin tingnan. So by the way, naka-LED na rin nga pala po ito. Plus, mapapansin din natin mabuti na may na yung actual design ng kanyang DRL dito mismo sa may bandang front is may pagkahati-hati na rin dahil din dito mismo sa actual na pairings na nakalagay dito mismo sa kanyang front. Ayan, itong black part na to. Ito yung kanyang DRL, by the way. LED lahat yan, take note. Tapos yung kanyang turning lights is nandito. By the way, ito yung kanyang turning lights. Kabilaan yan, take note Ayan. So, ito yung pinaka-action natin yung turning lights ng mismong motorsiklo na to. So, bukod pa dyan, suspension, telescopic fork, then also naka-wheel mags na rin ito. Tapos naka-combi brake technology na rin yung added na feature or technology dito mismo sa kanyang braking system. By the way, naka-pedal type disc brake nga pala tayo dito mismo sa may bandang harapan na naka-single pot caliper.
na added. Plus, mapapansin nga natin mabuti na yung actual na gulong niya is tamang-tama lang dito mismo sa motorsiklo na to. Which is yung actual na tire size nito is, to be exact, meron siyang tire size na 90 by 80 by 14 dito mismo sa may bandang harapan. And take note, tubeless pa po yung ginamit dito na gulong para dito mismo sa model na ito. Alam po, same din doon nasa may bandang likuran. Okay, sa rider section naman tayo. Technically, naka-digital instrument panel na rin ito. Andito pa rin sa taas yung kanyang mga indicators plus yung kanyang pinaka-main component ng kanyang digital instrument panel is makikita natin dito mismo sa may bandang baba, including yung kanyang fuel meter, tapos yung kanyang mismong speedometer tsaka yung actual na odometer para dito mismo sa motorsiklo nito at marami pang iba. Ngayon, punta tayo dito mismo sa kanyang controls. Yung controls nito from the right side, mapapansin nga natin mabuti na napaka-minimal lang since makikita nga natin dito mismo yung idle stop and start system nito, which is ito yung pinaka-switch nya, tapos yung kanyang electric ignition button dito mismo sa baba ng kanyang right side controls. Kanyang left side is makikita nga natin yung kanyang high beam and low beam, yung horn button nito, plus yung kanyang left and right na turning lights dito mismo sa kanyang left side controls. Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinakababa ng rider section. Okay, so kung ano nga bang meron dito mismo sa may bandang baba ng mismong pinaka-rider section. So mapapansin nga natin mabuti na dito mismo sa part na to, makikita nga natin na meron siyang dual side pocket dito mismo sa may bandang harapan. So left and right yan. Ito lang yung nag-iisang metakip by the way. Tapos may pagkamalalim din yung actual na side pocket nito dito mismo sa may bandang kaliwa. Tapos mapapansin nga natin mabuti na meron din siyang USB charging port dito. At base sa nakikita ko, Type-C siya. Tapos itong kabila is naka-expose naman. Punta tayo dito sa kabila. Itong kabila is medyo may pagkamababaw lang, tama lang din lalagyan ng basaan or something else na kung ano pang pwede natin ilagay dito mismo sa may right side ng kanyang side pocket. Bukod pa dyan, mapapansin nga din natin mabuti na hindi na to nawawalan ng utility hook dito mismo sa may bandang gitna para at least nga naman meron tayong sabitan ng lahat ng mga pinamili natin if ever na gagamitin natin to pagka mamamalengke tayo. So take note, naka Honda Smart Key System na rin po itong actual na model na ito sa harapan. Ayan, nakakilis na po yan. So, wala lang sa atin yung remote eh. So, okay lang yan. Para at least, pakita ko na lang dito mismo sa may bandang gilid. Ayan yung pinaka-actual na itsura ng remote ng mismo motorsiklo na ito. Ayan o, footboard. Ayan. Saktuhan lang din yung lapad niya. Then also makikita din natin mismo yung pinakalalagyan ng battery ng mismong model nito. Dito sa may bandang kanan na portion ng kanyang footboard. Ang ganda rin yung pagkakaitsura, ang ganda rin ng itsura ng pagkaka-design dito mismo sa harapan since para siyang may hati na naputo lang or hindi na ituloy dito mismo sa bandang part nito. Tapos kanyang upuan, ayan, sakto lang yung lambot niya. Sakto lang din yung tigas niya. Hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. Plus, medyo magaspang na rin yung material na ginamit dito mismo sa pinong kanyang upuan or dito mismo sa upholstery na ginamit dito mismo sa upuan na to. Yung pinaka-action na seat cover niya. Ngayon, alamin natin. Bubuksan kaya natin to. Okay, bubuksan kaya natin. Alamin natin kung ano yung nasa ilalim ng mismong upuan na ito. Okay, so ito yung pinaka-actual na ano niya, under the seat niya. So nandun yung tank cap niya or yung pinaka-tangke ng mismong motorsiklo. Tapos makikita rin natin dito, meron sila ditong U-box na medyo may kalakihan din. So tingin ko naman kakasya na rito yung isang half face na helmet. Siguro conforme na lang din sa size. Then eventually, ayan, marami pa tayong mailalagay dito mismo sa pinaka-U-box ng motorsiklo na to, including na rin yung mga kapote natin, yung mga some sort ng iba pang mga tools na ginagamit natin if ever in case of emergency, tsaka marami pang iba. Pwede nyo rin ito paglagyan ng papeles for sure. Pag halimbawa na wala na kayong mapaglagyan sa bag nyo or else na hindi kayo komportable na maglagay ng papeles sa mismong bag nyo. Yung grab bar nya, ayan. Same pa rin ng design kagaya ng dati pero mas aesthetic tingnan to. Ayan, may pagkamatulis din yung actual na design ng kanyang grab bar. Okay, so attention to detail muna tayo mga dre. Sa pagkakataong to, matik na agad kapag Honda Kick ang usapan, alam naman natin na
liquid cooled na rin yung action na cooling system na ginagamit dito mismo sa mga model na to. At ito yung kanyang radiator. Ayan, naka-swing arch type na rin yung kanyang chassis dito mismo sa kanyang rear. Tapos ito yung kanyang pinaka-actual na mudguard or tire hugger dito mismo sa may bandang likuran. Ayan, angat natin. Okay, so ito yung pinaka-actual na tire hugger niya dito mismo sa may bandang likuran. Although hindi lang talaga abot yung pinakataas ng mismo motorsiklo, pero okay na rin yan. Goods na rin siya para matakpan din yung pinaka-actual na engine bay. Ginagamitan po ito ng drum brake dito mismo sa may bandang likuran. At ito yung actual na rear wheel niya. Ito yung pinaka-actual na rear tire niya. So bali ang sukat nito is nasa 100 by 80 by 14 dito mismo sa may bandang likuran. Plus ito yung kanyang tail light. Tapos yung kanyang mismong turning lights dito mismo sa may bandang likuran. Ito kagandahan dito. Ibang-iba na to dun sa actual na design na meron tayo ngayon compared dun sa mga previous na inilabas na click versions dito mismo sa PH Market. Ayan, mas lalo naging futuristic na yung pinaka-actual na design ng kanyang taillight dito mismo sa may bandang likuran. Bukod pa dyan, take note naka-LED na po yung lahat. Ito lang din halos ang hindi naiba kung totosin, yung actual na design ng kanyang turning lights dito mismo sa may bandang likuran. Tapos, napapansin din natin mabuti na saktong-sakto lang din yung pinaka-fender niya dito mismo sa rear para masapulatong dumi galing doon mismo sa pinaka-gulong ng mismo motorsiklo na ito. Okay, so natapos na natin ikutin tong motorsiklo na ito. Siyempre, ano pa pang gagawin natin? Alamin natin kung, siyempre, ay given naman na to kung totosin eh. Alamin natin kung kamusta to kapag sinakyan to ng 5.5 na katulad ko, or kamusta nga ba to sa mga ating mga katulad natin na saktuhan lang yung height. Asian friendly nga ba itong motorsiklo na ito? Sige, try na natin. Tinatry ko sa kanitong motorsiklo na to, take note tiptoe ako rito. Nakatiptoe ako dito mismo sa motorsiklo na to. So, etong motorsiklo na to, medyo nanibago ako in terms na kung paano ko hawakan yung handlebar, since ito medyo mas maliit ito compared dun sa mga ginagamit ko na scooter like nung NMAX tsaka nung RFI 175, and eventually nakapag-try and ride kasi ako isang beses ng ADV. And then at this time, medyo mas malito or mas maiksi ito compared dun sa mga nakahawakan ko before na handlebar sa iba pang mga motorsiklo. Then also, isa pa sa kagandahan dito mismo, napaka-komportable sakyan nito, although upright yung position ko dito mismo sa motorsiklo na to. So syempre, given na kagad yan kapag ganyan na scooter. Then saktuhan lang din yung mismong lambot nung mismong upuan niya. Hindi siya gaano malambot or hindi siya gaano matigas yun. Tapos, napakagana itong motorsiklo na to. So, given naman ang agad yan. Kasi bakit? Simple lang. Nasabi kong magaan siya kapag once na madali ko siya na mamaneuver, paatras siya paabante. Then also kapag halimbawa na mabilis ko siyang mailiko if ever nakakabig ako pa punta ng ibang direction, or either nalilipat ako ng kabilang linya if ever na merong emergency. So yun ikagad yung isa sa mga napansin ko dito mismo sa motorsiklo na to. So yun, alam ko marami na kung curious sa inyo kung magkano nga ba yung motorsiklo na to para dun sa mga baguhan na gustong gumamit o gustong mag-start ng gantong klase, sa gantong klase ng scooter. So ayan, flash na natin sa screen yung pinaka-actual price na meron dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan. Overall na mismong price breakdown para dito mismo sa motorsiklo na to, and eventually ayun, saktong-sakto lang din naman yung price nito, very affordable na rin at the same time para mismo sa mga newly added features na ina dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo, madre.
Keep safe and ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi. Antayin nyo pa yung mga susunod nating mga Honda reviews dito. Marami pa tayong makikita dito mismo ng mga motorsiklo galing sa kanila. So, yun. Jobs out. Ingat kayo palagi.